So, yun na nga mga pre, pag-usapan po natin ngayon itong naalala niyo po si Chinito Real Talker, yung bakla na TikToker po. Nako, grabe po yung pagbagsak ng kanyang katawan ngayon. Grabe. Oo. Hindi ko po alam kung itong taong ito may cancer ba kasi ang payat-payat po. Ang payat na po talaga pero bumabanat pa rin sa gobyerno. 'Di ba? Manipis po yung katawan niya pero bumabanat pa rin sa gobyerno. Yung mata niya parang alam mo yung naging ano na siya, natulad na po siya kay Digong. Ha? Promise, hindi po ako nagbibiro. Makikita niyo po mamaya yung video. May video po siya. Naging kamukha na po siya ni Digong. Naging kasing payat na po siya ni Digong. Kasi ngayon mapayat na po daw si Digong. Nakikita niyo po mamaya yung video mga pre. Ito na po yung ito na po yung tinatawag na karma sa mga taong paninira na lang palagi yung pinapakain sa pamilya. Hindi tinamaan yung pamilya niya. Siya mismo yung tinamaan. Kung payat po siya noon, ay naku po, sinasabi ko sa inyo, mas payat po siya ngayon. Oo, sobrang payat po talaga. Siguro yung hinlalaki nyo mas mataba pa kumpara sa kamay niya. Ito po yung sinampahan ng kaso ni Trillanes noon. At ito din yung naimbitahan sa Quadcom, Tricom, na hindi naman po nagpakita. Ha? Well, ayoko sanang hindi naman po tayo masaya na sasabihin natin, buti nga sa'yo, nagkaganyan ka. Hindi naman po. Kasi hindi naman po tayo kasing tulad ng mga dutae, pero wala Ganun talagang buhay. Kinarma ka. Wala tayong magagawa. Batadan. Batadan. Diba? Ang karma, nandyan lang. Naano ako naawa ko sa'yo kung sasabihin ko, deserve mo yan. Naawa ko sa'yo Diba? Pero, wala ka pa rin pagbabago. Pinanood ko yung video mo, bumabanat ka pa rin kahit hinihingal ka na. Kahit naghihingalo ka na. Kaya ang tanong ko dito, mamaya kayo na po yung mag-judge. Kayo na po yung humusga. May cancer ba to? Ang payat na po. Pero anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan na. Sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po ay inyong suportahan, yung ating mga social media accounts. Eto na, bago po tayo matuloy doon mga pre. Pag-usapan po natin pag-usapan po muna natin itong Senado versus Kongreso. Sino po ba yung pinaka-transparent sa kanila? Kongreso o Senado? Sino po ba yung pinaka-mabilis umaksyon sa kanila? Kongreso po ba o Senado? Diba? Alam nga naman sabihin yung Senado. Kahit pa DDS yung tanungin ko niyan. Sino mabilis umaksyon? Mga DDS, Senado o Kongreso? Pag sinabi niyo yung Senado, sinungaling kayo. Sinungaling kayo pag sinabi niyo Senado. Pero sa pagiging transparent po, napaka-transparent po ng Kongreso na pinangungunahan po ni House Speaker Martin Romualdez. Habang ang Senado po, wala lang. Nagbubulag-bulagan. May hamon na nga si House Speaker na, kailangan maging transparent, pero transparent po ba sila? Hindi. Buti nga ngayon, booking yung mga nakatanggap ng mga flood control projects na yan. Yung mga nakatanggap ng bilyon-bilyong salapi. Joel Villanueva. Pamilya ni Bongo. Ano pa? Sino pa yung iba dyan? Marami pa. Alam mo, ito si Cheese talaga, ang gusto nyo makinabang lang sa pera na yan, mga DDS lang talaga. Diba?
DDS. Makadutae. Oh. Habang si House Speaker Martin Romualdez at ang Kamara ay gumagawa ng makasaysayang hakbang para gawing bukas at malinaw ang proseso ng budget, kabilang ang pagbibigay ng kopya ng 6.793 trillion 2026 National Expenditure Program at civil society groups, tila ibang landas ang tinatahak ng Senado. Sa halip na sumabay sa transparency drive ng House, madalas nagiging bottleneck ang mga senador. Ginagamit ang BICAM at insertions para makuha ang nais na pondo sa ilalim ng mesa. Imbes makipagsabayan sa ginagawa ng Kongreso, maging transparent din sana itong Senado. No, kung saan talaga napupunta itong mga pera na to, 'di ba? Pera ng taong bayan yan, mahiya naman kayo, hindi niyo naman pera yan, 'di ba? Tapos magugulat na lang kami. Baha doon, baha dito, baha doon. So ibig sabihin wala palang silbi yung mga pera na yan na ibigay sa inyo. Ha? Wala silbi. Meron pang binisita si PBBM. I think sa lugar yun ni Joel Villanueva. Grabe po, pagkanipis ng semento, ganito lang. Tinipid. Binisita ni PBBM yung lugar, no? Pagkanipis po talaga ng semento. Tapos yung mga bakal makikita mo, tinipid din po. 'Di ba? Ano ba 'yan, Joel? Oo. Anyari? Bakit niyo tinitipid yung para naman sa sana yan, protection sa nasasakupan mo? Para naman kahit paano hindi naman mawasak yung mga semento na yan. Kasi dadaluyan ng baha yan. Pag may mga kahoy na dinala ng baha, bubunggo yan sa sa mga semento na pinagawa diyan. Yung flood control, 'di ba? So, pag nabunggo at manipis lang, wasak talaga yan. O, hinawakan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yun paghawak. O, tingnan, sabi ni PBBM, tingnan nyo. Tingnan nyo yung semento. Pag hinahawakan na duduro. So, may mananagot dito. 'Di ba? Akalain mo yung nakatanggap ng bilyon-bilyong salapi itong mga senador na to. Tapos walang nangyayari sa lugar nila. 'Di ba? Wala pong nangyari sa lugar nila. Palala ng palala yung baha. Kung noon po, ang mga magnanakaw noon, may pagpalagay natin na 10 billion na budget. Ang nanakawin nila 1 billion. Ngayon iba na po. Pag 10 billion yung budget, lahat nanakawin na. Tapos ang ibibigay doon sa mga nasasakupan nila, bigas, 5 kilo, mga ulam, sus Mariusip. Hindi naman sila, ano yan? Ginagawa niyong manok, binibigyan niyo ng patuka ng manok. Tapos yung mga mahihirap, magpapalakpakan, ang bait-bait ng aming senador. Nauto po sila. Diba? Nauto sila. Sa laban para sa bukas na pamahalaan, malinaw kung sino ang nasa liwanag at sino ang nagtatago sa dilim. Maliwanag po. Diba? Maliwanag. Sino yung nagtatago sa dilim at nasa liwanag? Sino? Kongreso? Mabagal ba? Hindi po. Transparent ba? Oo. Yung Senado, pagong po. Pagong po yung Senado. Mabilis ba? Pagong nga Transparent ba? Hindi po. Hindi po transparent. Diba? Tanga na lang po talaga. Tanga na lang yung naniniwala dyan kay Cheese Escudero. Diba? Tanga na lang talaga. Sige, sabihin nyo pa, idol ko yan si Cheese.
Pareho na kayong tanga. Diba? Iduluhin nyo yung bagong manlilinlang. May bago tayo manlilinlang eh. Which is yung si Cheese Escudero. Oh. Masasabi nyo ba na ito si Cheese ay maka-Pilipino? Hindi po. Pareho na sila ng sinusuportahan ng mga DDS na senador. Isang pamilya na lang po ang kanilang pinaglilingkuran ngayon. Diba? Isang pamilya. Hindi na po ang mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Wala na. Kasi ang sigaw ng taong bayan, impeachment. Dito kay Sara Duterte. Sana matuloy. Pero ang sigaw ng mga DDS, wag ituloy. Alin ba yung papakinggan mo? Sigaw ng DDS o sigaw ng taong bayan? Tapos ngayon, magtatago kayo sa likod ng Supreme Court. Ha? Kasi sasabihin nyo, nagdesisyon na yung Supreme Court, kailangan natin itong respetuhin. Bakit kasi humantong sa ganon? Dahil sa'yo yan, Cheese. Dahil mabagal at napakabagal mo pa. Mas mabagal ka pa talaga sa pagmong. Promise. Nandun na sa iyo yung bola, binalik nyo sa Kongreso. Yung Kongreso, mabilis yan eh. Pasa agad sa inyo. Diba? Parang naglalaro lang kayo, pinaglalaroan nyo yung taong bayan. Maliwanag sa akin, pinaglalaroan nyo yung taong bayan. Ginagawa yung tanga yung taong bayan. Diba? So maliwanag na po sa atin kung sino yung nasa kadiliman ngayon. Which is itong Senado. Hindi naman po lahat ng senador maka-China or hindi maka-Pilipino. Alam nyo na kung sino-sino yung mga senador na yan na nandyan ngayon. Alam nyo na po kung sino yan. Hindi naman po natin nilalahat yung mga senador. Pero karamihan dyan, tuta po or mga bulldog ni Digong. Diba? O ngayon mga pre, eto na. Bigyan na po natin ito ng reaction. Itong kay Chinito Real Tuker. Itong payat na, ewan ko ba kung may cancer ito, hindi ko lang alam. Ayan po. Tingnan na yung mata. Tingnan na yung muka. Lalo po siyang pumayat. Pareho na po sila ni Digong. Ang payat-payat na po niya mga pre, pero bumabanat pa rin at naninira pa rin sa gobyerno. Walang pagsisisi. Diba? Manipis na po yung katawan, ang nipis na ng muka. Para ng ano yung muka eh. Diba? Mahaba po yung muka, humaba pa lalo. Hindi ko alam kung anong sakit nito, baka cancer po. Baka lang ha, hindi ko naman kinukumpirma. Kasi karamihan po ng may cancer na tao, pumapayat po talaga. Diba? At naging matanda yung muka. Kawawa nga po eh. Diba? Kawawa nga po yung may mga sakit na ganun. Kaya nga lang, wala na naman tayong magagawa. Diba? Pero kasi ito kawawa din. Kaya nga lang, bumabanat pa rin! Naninira pa rin sa gobyerno. Tamo, tinawag po si General Torre na pangit. Tinawag pang adik si General Torre. Nitong baklang may sakit na to. Stress na po ito sa buhay. Tagtad dito ng kaso eh. Bottom line lang dyan, wala pa akong nakita. Ito nareaksyonan niya yung sinabi po ni General Torre, which is totoo naman. Pag ikaw ay nag-a-addict ka, papayat ka. Papayat ka. Bakit? Kasi itong pulburo na to, pag ikaw ay nakagamit niyan, hindi ka papatulugin yan. Palagi kang dilat. Tapos papayat ka, lulubog yung mukha mo. Diba? Lalo na kung wala kang pambili ng pagkain. Uunahin mo pa yung pag-a-addict kumpara sa pagkain. Kaya papayat ka talaga, papangit ka. Totoo naman na may mga artista talaga na gumagamit, ang gaganda nila noon, ang gaganda nila noon, ang pupugi nung iba, pero nung gumamit, maging kalansay po. Kaya teka lang, Chinito, Real Tuker. Bottom line. Eto
Teka lang, hindi ka ba gumagamit? Kakasabi lang ni General Torre, oh, pangit yung mga adik, oh. Wala pa akong nakitang adik. Pangit yung mga adik, oh. O, tuloy natin to. Bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Hmm. Lahat ng adik, pangit. Yes! Tama yon. Lahat ng adik pangit. Gwapo lang yung adik kung nagsisimula ka pa lang. Pero pag tumagal ka sa bisyo na yan, yung katawan mo, talagang babagsak. Ha? Pero kung nagsisimula ka pa lang, kakasimula mo pa lang ngayong araw na to, first time mo, wala pa yan. E abutan ka ng 1 buwan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa katawan mo. Hmm? Di ba, May sakit na yata si Errol Tucker. Yung mukha, oh. Ayusin nga natin ito. Okay. Yan. nakita po yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Ano daw? Pangit daw po, ha? Pangit daw po si General Torre. Oh. Di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Di ba may nakita po yung, di ba dati? May nakita po yung, di ba dati? Nakita po yung, di ba dati? Tingnan nyo ang nakita po yung, di ba dati? Nakita po yung, di ba dati? Ayan, ha? Nilait po si General Torre. Pangit daw. Pero, manalamin ka naman. Manalamin ka naman. Tinan mo nga yung mukha mo, oh. Wala pa akong nakitang adik na maganda. Oh, tinan mo nga yung mukha mo. Mas manlalait ka. Lubog na po yung mata niya. Hindi lang po mata yung lubog, pati yung dito po. Lubog na po. Kinarma na. Pero kahit kinarma na po, walang pagbabago. Tuloy pa rin sa paninira. Bottom line lang dyan, wala pa. Di ba may nakita po yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Ah, o tinan yung mukha. Ay, yung mukha, o tinan nyo. Ah, lubog na yung mata, di ba? Ay, yung dito niya, yung ano niya. Tapos, ang ano na ng liig niya, ang payat-payat po ng liig. Yung mukha niya, ang payat. Ang payat po. Grabe. Tao pa ba to? Sus, Mariusip naman. Kaya po, nag-eyeglass siya. Oh. Kasi, lubog na yung mata. Kumpara mo naman sa mata ko, oh. Hmm? Ang layo ng mata mo sa mata ko. Diba? Kaya, nakahiya itong mga to. Oh. Ang layo ng mata mo sa mata ko. Bangag na bangag ka na. Hindi ko alam, ha, kung bakit pwedeng nagkasakit ka. Hindi ko naman sinasabi talaga na nagkasakit ka, okay? Pero ang tanong ko, nagdodroga ka ba? Wala, oh. Nakapokus ako sa katawan mo, sa pagmumukha mo, sa physical mong anyo, hindi dahil nilalait kita, hindi. Kundi ako'y nagulat. Kasi last time, kinontent kita, hindi pa naman ganyan yung katawan mo. Hindi pa ganyan yung katawan mo, eh. Nagulat ako. Sabi ko, napadaan kasi sa akin. Sabi ko, ito na, kinarma na. Pangit. So, Ayan na, pangit daw po si General Torre, ha? Mukha, oh. Bangkay na, no? Oh? So, Pagmasdan nyo yung mukha, mga pre. Yung mukha lang, focus kayo sa mukha. ikaw ang number Oh. one. Ikaw ang number one. Oh, number 1 daw po, ha? Natatawa ako. Natatawa ako. Yung mata niya. Natatawa. Tingnan niyo yung mata niya. Kaya yung mata niya. Titigan niya yung mata niya. Tama na sa pagtitig sa mukha. Mata naman.
Ayan, nakadilat yung mata niya. Lubog. Diba? Kami, hindi naman kami natatawa. Naawa kami sa'yo. Sa totoo lang. Magbago ka na. Kasi yung pinangakong langit sa'yo ni Kibuloy, kaharian niya. Imagination niya lang yun. Dahil sa kabangagan niya. Baka, siguro sinasabi mo, maglalait ako manlalait. Total, kakampi naman namin yung anak ng Diyos. Mapupunta naman kami sa langit. Pangatangan na lang po talaga yung, ano dyan, maniniwala. O, tuloy natin. Ako. Ay, Diyos ko. O, yung mata niya, mukha niya, grabe! Grabing mukha ito! O baka naman sabihin nyo, pinahaba ko O baka sabihin nyo, ay, madaya si ballpoint ma'am, pinahaba ko. Tingnan nyo O, normal po yan. Ang pahaba, ganito. O, ganyan. Pero hindi po, normal yan. Ayan O, diba? Kahit pa po, i-check nyo po. O, i-check nyo po sa kanyang TikTok. Ganyan po talaga yung mukha niya. Check nyo po sa TikTok niya. Baka sabihin nyo, hindi, naninira lang yan si ballpoint man, kaya ini-edit-edit lang, wala po. Wala pong ano dyan. Wala pong edit dyan. Yan po talaga yung mukha niya. Promise. Ayoko namang manira. Hindi naman tayo katulad ng mga DDS na mahilig manira, di ba? Yan po talaga. Tatawa ako kay Tori. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya just to defend about drugs. Payat. Ay, naku! Na okay yung performance nila. Huwag ka na lang magsalita ng kung ano-ano kasi sa totoo lang, yung statement mo, actually nakaka-offend yan sa mga medyo feeling nila, pangit sila. Na-offend po siya. Na-offend po. Kasi, totoo naman, ang mga adik, pangit talaga kapag nag-a-adik ka. At deserve mong sabihan ng pangit ka dahil salot ka sa lipunan. Katulad mo, na-offend ka. Diba? Kasi nanalamin ka, payat mo na isa po siya sa na-offend doon sa sinabi ni General Torre. Sabi ko sa'yo huwag gagamit ng pulburon Pulburon pa more. Sige, magpulburon ka lang dyan. Sige lang, go! Ay, nako. Pero sa bagay, ang nagsabi naman ay number 1 pangit. Ay, nako, Tori. Basta pangit daw po, si General Torre. At anong sabi niya dito? Di ba may nakita po kayong, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na-addict, Ayan nilait niya po si General Torre na pangit daw. Di niya muna tiningnan yung mukha niya. Di niya muna tiningnan yung mukha niya kung pogi ba siya o pangit. Anyway, punta na po tayo dito sa isang video, no? Siya pa rin, no? Yung si Attorney Claire naman yung kanyang, ewan ko kung lalaitin niya, no? Pero panoorin po muna natin. Tungkol po sa ibang survey, yung sa WR numero, lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028 frontrunner pa rin po sa pagkapangulo si VP Sara. Yes. And kapag tiningnan po natin yung mga nasa top, mukhang wala pong kaalyado si BBBM dun sa mga frontrunners. Ano po yung take ninyo dito, ma'am? Ibig sabihin niyan po ay ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taong bayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Yes, tama. Wala pa naman siyang pinapakilala. Wala pa. Trabaho. Napakalayo pa Napakalayo pa. Diba? Siguro, ang Pangulo, nakaano muna, focus muna sa trabaho. Diba? Pero ang mga Duterte, hindi po. Kahit wala namang ginagawa yung kanilang lustay, gagawin nilang number 1 yan. Kahit walang ginagawa, diba? Walang ginagawa. Ay, post natin ito, gawin nating number 1 si Lustay. Gawin nating nangunguna kahit walang ginagawa, kahit tamad. Wala na pong bago, palagi pong nangyayari yan sa mga survey. Kaya, wag po kayong maniniwala dyan sa mga survey na yan. At siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin. Kasi, eto
survey. Halimbawa, nag-survey daw sila. So, ibig sabihin, buong bansa yan, di ba? Survey. So, ibig sabihin, bawat Pilipino, nakuha yung opinion. Di ba? Nakuha yung opinion. O reaction. Dito nga sa amin, wala nga nag-survey dito. Wala pong nag-survey dito na, Ball Point man, sino ba yung sa'yo ngayon nangunguna? Wala po, dito sa amin lugar, wala, as in wala. Ito, estimated na lang po yan. Hindi po talaga nila inisa-isa yung mga Pilipino na tatanungin, ganyan. Wala po. Estimated na lang po yan. Maniniwala ba kayo sa estimate lang? Alam nyo naman, yung estimate, pumapalpak. Diba? Pumapalpak po yung estimate. Pero kung totoong survey sana yan, na nag-ikot-ikot sila sa buong Pilipinas, tanungin nila yung mga Pilipino, o ano yung nangyayari, sino yung gusto nila, maniniwala ako dun. Pero kung estimated lang, tangan na lang po yung maniniwala dyan. Tapos pinahuli pa nila si Risa Hontiveros, Speaker Martin Romualdez. Diba? Ang gagaling nila, yung mga kalaban, talaga nila pinahuli. Tapos, yung kanilang amo, nangunguna. Alam na natin yan. Usapan? Hindi namumuliti ka. Sino ang namumuliti ka? Wait lang. Wait lang nag-enjoy ako sa mukha mo eh. Palakihin natin yung mukha mo. Yan. Yan. Okay, go. Di ba kayo? Babaliktarin mo pa. Hindi naman porket may survey, ay pamumuliti ka na yan. Survey! Hindi talaga. Pag sinabing survey, pamumuliti ka talaga yan. Kasi bakit? Halatang halata eh. Sara Duterte nyo, palaging mataas yung ratings. Gusto nyong pabanguhin yung pangalan. Diba? May naalala pa ako dati. Yung isang, basta may nabayaran di umano ang OVP para manguna siya sa survey. Nabuking na yun, kaya wala na kaming tiwala dyan sa survey kung estimated lang naman. Matanggap ni Auntie Claire na talagang si VP Inday Sara ang leading presidential candidate. Okay lang yan. Sabihin yung leading presidential candidate, walang problema. Sige. Pasayahin nyo yung sarili nyo kasi alam namin kung saan babagsak yan si Sara, maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo, bihira lang ang magkaroon ng babaeng presidente sa Pilipinas. Kasi hindi kayang mamuno ng presidente na babae sa buong bansa. Tingnan mo si Gloria Macapalang Ulo. Nung siyang namuno sa ating bansa, 'di ba? Nagkaletsi-letsi ang ating bansa. Doon po nagsimula na ang China pasukin ng West Philippine Sea. Bakit? Nakipagkasundo itong si Gloria Macapalang Ulo doon sa China, nagpermahan sila. Di umano, nagpermahan sila doon. Tapos, syempre, wala namang kagamitan na high-tech yung Pilipinas. China, yung umiikot-ikot doon sa West Philippine Sea. Tapos, tinitingnan yung kayamanan ang meron dyan sa West Philippine Sea. Alam naman po natin, ang West Philippine Sea, sa pagkakaalam ko lang mayaman po ito sa langis. Hindi po sa mga isda, sa langis. Kaya yung China po, nandyan. Sila po yung may high-tech na kagamitan eh. Nang dahil po yan kay Gloria Macapalang Ulo, nagsimula tayong sakupin itong mga chikwa na to. Pagpasok ng Dilawan, medyo pinaglaban yon. Pinaglaban talaga yon, 'di ba? Then pagpasok ni Digong, wala na. Sila na naman yung hari. 'Di ba? No, sa 2028. And alam nyo mga Lods, I can't wait na mangyari yung... Aabot ka pa kaya sa 2028? Well, good luck. 2028 at maging presidente si VP Inday. Ay nako, pag nangyari yon, gustong-gusto ko talagang makita yung pagmumukha ni Auntie Claire. Diba? Sa totoo lang, sino ba ang... Kung si Atty. Claire tatakbong senador, ipoboto ko po yan sa totoo lang. Sino yung posibleng tumakbo ng senador ngayon?
si Tariela, kahit si Tariela, o si General Torre, o Attorney Claire, o hindi ko lang alam kung ano yung balak ni House Speaker Martin Romualdez. Kung tatakbo senador, iboboto ko. Diba? Lahat po ng alam kong mga Pilipino. Basta sinusuportahan mo yung ating bansa. Okay lang naman na suportahan mo si Digong sa tamang pagsuporta lang. Huwag na maging bias, diba? Huwag mong kakalimutan ng ating bansa. Boboto ko yung mga sumusuporta po sa Pilipinas. Yun lang. Nang namumulit. Kahit pasuportahan mo si Digong, basta sana maka-Pilipino ka at may pagmamahal ka sa ating bansa, walang problema sana. Wala na eh. Nawawala yung pagmamahal nyo sa ating bansa. Nandun lahat kay Digong. Tika kayo. Binabanatan nyo agad si VP Inday Sara, wala naman yung ginagawa. Wala namang ginagawa. Sige na, papabor na ako sa'yo, walang ginagawa pag hindi natin nakikita. Focus lang siya sa kanyang trabaho. Anong trabaho? Okay nang ina mo ka. Anong trabaho ni Sara? Ang mag-abroad at manira sa ating gobyerno. Katangahan mo. Patunayan mo, sabihin mo ngayon, anong trabaho yung ginawa niyan? Sige, sabihin mo ngayon, anong klaseng trabaho ito? May alam ba kayo na nagtatrabaho si Sara? Meron ba? Ano ba ang trabaho niya? Sige. Tingnan natin kung may trabaho ba talaga siyang may pagmamalaki dito. Gawa. Diba? Focus lang. Mumulitika kayo. Binabanatan nyo agad si VP Inday Sara, wala naman yung ginagawa. Diba? Focus lang siya sa kanyang trabaho as Vice President. Ano nga yung trabaho ng Vice President? Ano nga yung nagawang trabaho? Ano lang, uupo ka lang, pa-travel-travel ka lang? Kasi pag sinabi mong nagtatrabaho ganito tuturuan kita. Si PBBM nagpo-focus lang naman yan sa kanyang trabaho. As a president, yung magpasok ng trabaho sa ating bansa, mga investors, o lumabas ng bansa para kausapin yung iba't ibang presidente, no? O iba't ibang presidente ng halimbawa, India o Amerika. Kinakausap niya para kahit pa paano, yung mga gustong mamuhunan sa ating bansa, pwedeng pumasok. Ang PBBM po natin, naghahakot ng pera sa ating bansa. Pero si Sara Duterte, nagsasayang ng pera sa ating bansa. Yun yung trabaho ng Pangulo. Ang ikutin yung buong Pilipinas, magpagawa ng iba't ibang proyekto. Diba? Libreng internet. Libreng lupain sa mga magsasaka. Tulong sa mga mangingisda. O si Sara Duterte, bilang isang Vice President, anong nagawa niya? Pangalanan mo. Sige, anong may pagmamalaki mo? Anong nagawa niyan? Huwag mong sabihin na nagtatrabaho as a Vice President. Ano nga trabaho ng Vice President? Anong trabaho? Bobo talaga to. Sa OVP. Ano daw? Siya sa kanyang trabaho as Vice President sa OVP. Pero ano ang ginagawa niyo? Sige, ang PBBM namin ay nagtatrabaho as a President, okay? Sa Office of the sa Office of the President. Pero yun na nga, ulitin ko, nag-iikot sa bansa, nagpapasok ng trabaho, ng pera sa bansa, nag-iikot sa buong bansa, nagkakaroon ng maraming projects. Yun. Hindi mo mga mapangalanan kung ano nagawa ng Sara mo. OVP lang. Uupo lang dun sa opisina. Yun lang nagawa. Hindi namin kailangan yun. Binabanatan nyo, binabatuhan nyo ng mga issues at mga kasinungalingan, sinisiraan nyo. Pero buti na lang matalino na talaga mga Pilipino. Buti matalino na kami. At hindi kami sumasabay dun sa bobo mong vice na itok-atok. Buti na lang hindi kami sumasabay dun sa bobo mong vice. Diba? Bobo eh. Ano magagawa namin kung bobo talaga siya? Diba? Kasi maniwala po kayo sa akin at hindi.
Etong si Sara Duterte, ano po talaga ito? Bobo. O, katulad nito, may papakita ko sa inyo mga pre. Ito papakita ko sa inyo paano ko nasabing bobo si Vice President Sara Duterte. O, eto po. Panoorin po natin ito. Ito, masingit ko lang naman to, ano? O, masingit ko lang. May tanong sa kanya, hindi po masagot ng lutang nating Vice President. Mahirap po talaga na magkaroon tayo ng lutang na Vice President. O, Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Ikaw yung tinatanong, Sara Duterte. Bakit iba yung sasagutin mo? Yan ba yung gusto nyong maging presidente ng Pilipinas? Ha? Ang bobo po! Laglag po yung Pilipinas pag siya ang naging presidente. Pero naniniwala po ako hindi mangyayari yun na magiging presidente yan. So, yun lang. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, ring the notification bell para po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan may TikTok po tayo dyan mga pre. Meron po tayong Facebook. Maraming salamat po sa mga magpa-follow dyan. Ayan. Siyempre mga pre, sa mga bago pong nag-subscribe sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Ayan ingat po kayo lahat at kita-kits po tayo sa susunod na video. Paalam po muna pansamantala.